Ang mga motorcycle scooter ay talagang napaka-in-demand ngayon dito sa bansa dahil sa pambihirang lakas ng makina at advanced features nito na talagang tinatangkilik ngayon ng maraming Pilipino. Tulad na lang ng mga safety features at pagiging convenient ng bawat motorsiklo na talagang mapapabilib ka rin dahil sa mas in-upgrade pa ang specs nito upang mas makasabay sa lumalagong teknolohiya. At kapag nagkaroon ka na nito ay wala ka nang hahanapin pa sa comfortness na ipinamamalas nito sa araw-araw. Kaya naman sa video na ito ay papakilala rin natin ang bagong modelong scooter ngayon ng Suzuki, ang Bergman 150 2022 model na sa wakas ay lumabas na sa merkado. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell upang nang sa ganon ay may update kita sa mga video na gagawin ko pa. At syempre kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mayang mag-comment kaibigan sa baba ng video na ito upang nang sa ganon ay malaman at masagutan ko rin ang mga gusto mo pang matutunan sa video na ito. Kaya alright, simulan na natin to! Ang all-new Suzuki Bergman 150 ay sa wakas inilabas na sa merkado. Ang magiging katapat ni Honda PCX at Yamaha NMAX pagdating sa pagiging advanced maxi scooter. Ang maxi scooter ay ang advanced at ang mga makabagong modelong motorcycle scooter na namamayagpag ngayong henerasyon. Konting flashback lang mula nang ito unang inilabas dito sa bansa noong November 2020 na may displacement lang na 125 cubic centimeter na talagang sumikat din dito sa bansa. At ngayon ay talagang mas in-upgrade pa sa 150 cubic centimeter dahil sa mas tumataas ding demand ng motorsiklong scooter ngayon. At talagang nagpapaligsahan ang bawat brand sa kanya-kanya nitong version. Ngunit ano nga ba ang meron sa bagong Suzuki Bergman 150cc na unang inilabas na sa bansang China at sikat sa tawag na Haoyu UHR 150? At yan ang dapat mong malaman. Ang Suzuki Bergman 150 ay ibang-iba na ang itsura sa nakababata nitong kapatid na si 125cc. Unang-una na nga dahil sa inalis na rin at binago ang dati nitong gulay board o yung front step board na tinatawag. At mas pinaganda pa at halos itinulad sa Honda PCX ang itsura nito kung pagmamasdan sa malayuan. Pero syempre may malaki pa rin pagkakaiba pagdating sa specs nito. Ang Bergman natin ngayon ay naka full pack LED na ang lahat ng ilaw nito na may kasamang daytime running light sa itaas at dalawang flashers sa magkabilaan. At kung pagmamasdan din ang headlight at taillight nito ay napakamoderno na ng dating dahil sa makabagong disenyo ng mga ilaw nito na mas visible na at madali ka nang makikita kahit pa sa madilim na kalsada dahil sa napakagandang LED design ng taillight nito. At isa pa rito ang upgraded system ng full meter funnel gauge na naka-color type at malinaw na parang screen ng computer na talagang mababasa mo lahat ng sign na lumalabas dito. Ang engine check, digital clock, mileage, fuel consumption, kilometer per hour, RPM at iba pang sign na makikita nating malinaw dito lamang sa kanyang upgraded na full digital panel meter gauge na talagang in-upgrade pa. At kung titingnan naman natin ng mga fairings ito ay mas nakakaengganyo din dahil sa mas mukhang elegant at class, pang mayaman dating. At sa magkabilang stepboard naman ay nakaka-relax ka talaga dahil sa footrests nito na katulad ng sa NMAX at PCX. At isa pa ang kagandahan nito guys, sa safety features and securities, ang front brake nito ay naka ABS na at parehong naka disc ang front and rear brakes din ito na may size 14-inch alloy wheels at may smart key remote system o nakakilis na ang makabagong Bergman na 150. At mayroon na rin itong USB cable charging connector na pwede mong i-charge ang iyong gadget at hindi ka na mangangamba kahit mag long drive ka pa na malobat ang gadget mo dahil pwede mong isaksak o i-charge dito lamang sa ating motorcycle na Bergman 150. Talagang napaka-convenient na rin dahil sa present ang specs na inaasahan natin. At ang maganda pa rito guys ay naka-naked handle na rin po ito katulad ng sa PCX. At pagdating naman sa kabuuang engine specs nito ay naka-liquid cooled 4-stroke at 4-valve na naka-single overhead camshaft at single cylinder na naka 5-speed gearbox. Naka fuel injected na rin. Sa mga hindi pamilyar sa fuel injection or tinatawag nating FI,
Ang FI ay nakakatulong upang mas bumaba ang konsumo ng gasolina at mas makatipid tayo sa pagkonsumo nito. Dahil sa napakamahal ng gasolina ngayon, siguradong sulit ang motorsiklong ito. At mas magiging in demand ang mga ganitong klaseng motor na kukunti lang ang konsumo ng gasolina sa kada kilometro. Dahil meron itong estimated na fuel consumption sa kada 46 km per 1 liter. At dahil nasa China pa po ito ay hindi pa natin masyadong masusukat kung ilan talaga ang kilometro o litro na natitipid nito, o baka naman kaya ay mas higit pa dun sa 46 km ang kada litro nito. At napakalakas na rin talaga ng engine specs nito dahil ang maximum torque power nito ay nasa 13.4 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute. Habang ang maximum power output naman po nito ay nasa 13.8 Newton meter sa kada 6,500 revolution per minute. Hindi na masama at napakalakas na rin ng in-upgrade sa dati nitong modelo at hindi ka na rin bibitinin kahit sa akyating lugar tulad ng Baguio at Tagaytay. Dahil sa lakas nga ng maximum output at torque nito, talagang siguradong marirelax ka lang sa pag-arangkada ng motorsiklong ito. At speaking sa arangkada ng motorsiklong ito, ay mas pinalaki pa ang gulong nito compare sa dati nitong modelo na 125cc lang. Pero alam nyo ba na mas maibubuga na rin ang dating modelo nito na 125cc kahit na ganun kaliit lang ang gulong? At mas lalo pa ngayon na mas pinalaki pa. Ang size ng front nito ay 110/80 R14 at sa likuran naman ay 130/70 R14 na parehong naka-tubeless, parehong naka-disc at pareho ring naka-ABS front and rear. So talagang upgraded to guys, hindi lamang sa features, specs at pati sa security safety nito ay talagang makukomportable ka dahil convenient ang motorsiklong ito. Other than motorcycle scooter na naka isang ABS lang, pero ito naka dual ABS, at talagang safe na safe ka na. Sa mga hindi nakakalam o bago nyo lang po narinig ang tungkol sa ABS braking system, ang ABS ay tumutulong sa atin upang hindi tayo basta-basta tumalsik kapag biglaan nating napindot ang preno. Lalong-lalo na sa mga baguhan pa lamang mag-drive ng motorsiklo at natataranta pa sa pagpreno o pagpindot ng brake. Kapag tinakbo mo ng mabilis ang motorsiklo at bigla mo napindot, hindi ka basta-basta tatalsik dahil sa ABS sensor na kumukontrol sa force ng motorsiklo upang maalalayan ka sa paghinto. Yan ang advantage ng may ABS ang motorsiklo. At pagdating naman sa ating suspension, ang front ay naka-telescopic fork at ang likod naman ay naka-dual shock with coil spring na talagang matibay. At kung nais mong gamitin at isabak ito sa long drive na may karga kang mabibigat na bagay, ay sisiw na sisiw lang yan sa motorsiklong ito dahil sa suspension nito na nakadesenyo din talaga upang mas maging convenient pa ang biyahe mo. At syempre, napakalaki rin ng fuel tank nito na may 8.1 liters na kayang-kayang ikarga sa full tank nito. Talagang pang long drive nga at napaka easy accessible na rin naman ng fuel lid nito dahil nasa unahang bahagi lang. Hindi mo na kailangan bumaba pa ng motorsiklo upang buksan ang upuan at nasa ilalim ang fuel lid kung ikaw ay magpapagasolina dahil nasa harapan na mismo ang fuel lid nito o lagayan ng gasolina. Dahil itinulad na rin talaga ang specs nito, design at accessibility sa mga makabagong maxi scooter na NMAX, Yamaha at Honda PCX. At sa kabuuang bigat nga po pala nito, syempre napakabigat din. Ang pinakabuuang bigat ng motorsiklong ito ay 136 kg kasama na po ang fuel at ang oil sa engine. Ang advantage naman kung mabigat ang motorsiklo ay hindi basta-basta gigewang ang motorsiklo kahit sa mabilis itong takbo at makasalubong ka man ng isang malaking truck sa kalsada. Dahil sa bigat ng motorsiklo ay naaalalayan din pati ang pagtakbo mo. Pero syempre, kaya rin itong bumuhat ng 120 kg o higit pa. Yun nga lang, dahan-dahan ka na kapag ganong klaseng bigat na. At yung seat height naman ito ay 760mm na kayang-kayang itayo ng hanggang 5'2" flat. At ang ground clearance naman nito ay 120mm na pwedeng-pwedeng idaan sa mga matutubig na lugar dahil sa medyo mataas naman ng motorsiklong ito. Huwag nga lang lulubog pati ang katawan kasi medyo delikado na rin sa motor na katulad nito. At bukod pa dyan ay marami pang kakayahan ng ating Bergman 150 na hindi pa natin alam sa ngayon. Kasi syempre, since na nasa China pa ito ay hindi pa natin tuluyang subok ang motorsiklong ito. Pero yun na nga, ang mga nabanggit ko kanina ay pangunahing specs pa lamang po ng motorsiklong ito na talagang pagkakatiwalaan mo na at pag-iipunan upang sa pagdating nito ay makakuha ka na at makagrab ng isang klase nito. At sa iba pang specs nito na inyong hinihintay sa haba niya, sa lapad at sa taas, ay siguro halos katulad lang ng NMAX at PCX ang tangkad nito at haba pati na rin ang lapad.
Dahil nga sa wala pang masyadong naisulat o naitala sa internet at wala pang source out kung ano ba talaga ang sukat nito. Pero since nabanggit naman natin ang pinakamahalagang bagay na hinahanap nyo sa isang motorsiklo, hintayin na lang natin ang pagdating nito sa Pilipinas. Siguro hindi ngayong taon or next year, baka dumating na sa atin to. At para naman sa nagtatanong sa pinakabuang presyo nito, naglalaro sa 130,000 hanggang sa 150,000 ang presyo nito, converted dun sa price ng China. Alright, ang pinakabagong maxi scooter na talagang pagkakatiwalaan natin at hihintayin ang pagdating, ang Suzuki Bergman 150 2022 model na mas pinataas at pinalakas ang specs and features nito. At mas malalaman natin yan kapag dumating na nga dito sa Pilipinas. Pero syempre kapag dumating na to sa Pilipinas, malamang isa rin ito sa tatapat sa NMAX at sa PCX ng Honda. Pero kung mapapansin natin ay pare-pareho lang ng design at specs sa mga motorsiklong ito. Talagang nasa sayo na lang din naman kung saan ka mas komportable at kung ano ang mas maganda sa paningin mo. Ang mas mahalaga sa ngayon ay may magagamit kang motorsiklo na talagang dekalidad, tipid, maaasahan at nakakasabay sa mga uso at sa makabagong teknolohiya ngayon na talagang in-upgrade at in-update nang sa ganon ay maging kampante naman tayo at relax sa biyahe ng ating buhay. At sa mga tumataas at nagmamahal pang gasolina ngayon, siguro ito na ang time para mag-upgrade na rin tayo ng motorsiklo na sobrang tipid sa gas. Alright, hanggang dito na lamang po ang aking review sa video na ito. Kung may mga katanungan ka pa at gusto pang malaman tungkol sa video na ito ay pwede kang mag-comment below at sasagutan ko yan, kaibigan. At bago po tayo magtapos ay humingi po ako muna ng pasalamat sa mga patuloy na tumatangkilik dito sa akin channel at nanonood at nagsusubaybay, pati na rin sa mga supporters natin dyan na palaging nakabang sa mga video na ginagawa ko. Shoutout at thank you sa inyo guys. At kung ikaw ay bago pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mong maklik ang subscribe button pati na ang notification bell upang sa ganun ay ma-update kita sa mga video na gagawin ko pa. At syempre, hihintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka at suggestion tungkol sa video nito. Huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang makakuha rin ako ng idea sa'yo at makakuha ka rin ng idea mula sa akin. At kung nagustuhan mo ang video nito, baka naman pwedeng makahingi rin ng isang like dyan kaibigan. Alright, kung may mga gusto ko pang malaman tungkol sa ibang specs ng motorsiklo, pwede mong i-click ang aking channel dahil marami po akong review dyan ng iba't ibang brand ng motorcycle scooter. At pati na rin sa mga 4 wheels na sasakyan na na-review ko na rin. Pwede kang magkaroon ng idea, basta i-click mo lang ang channel ko at makikita mo doon ang mga review ko tungkol sa mga sasakyan na ito. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!